Siguro baka pwedeng kausapin na o ready na ba at Nandiyan na? maihanin na rin natin ang mga ilan pa mga usapin ngayon pong araw na ito sa Assessment. one-on-one. Walang Una, personalan. sa ating inihandang panauhin, Hmm. Professional Lecturer, National College of Public Administration and Governance, NCPAG. Isa sa gusto kong enrollan, lalo talaga akong Wow. panahon. Bakit naman? Nakikita ko yung office nila dyan Hmm. sa UP, O kaya, University of the Philippines. oo. Si Attorney Severo Madrona Jr. nasa ating linya. Attorney Madrona, magandang umaga po sa inyo. Si Orlin Connie po ito sa one-on-one walang personalan. Good morning po, ma'am. Thank you. Ay, sir pala, Good morning, sir. sir. Oh, Good sorry morning po, po. Oo. Orlean. Good morning, Orlean Connie. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa aking palayam dito. Thank you Oo. po. Thank you po. Thank you. At kasi kinakausap po ako ni Joyce na ma'am ko tuloy kayo. Attorney Madrona, Okay lang po. assessment po naman ninyo dito sa Day 18 ng trial po. Kahapon, particular na po sa tatanong po ng prosekusyon dito po sa witness, no, sinasabi nga na si Lemuel Ortonio. Sorry to this. Ano Opo. po ang assessment ninyo? Actually, nagpakita actually doon sa presentation ng prosecution na malinaw na wala palang financial and physical plan na ginawa ang Office of the Vice President bago pa sila nag-request actually ng kanilang confidential fund. Yun yung medyo malinaw doon sa testimonya ni Mr. Lemuel na wala pang physical and financial plan. So, isa pang ipakita dito na meron ng obligations already incurred even before the release of the funds, the financial funds, noong December 21. So medyo yun yung dalawang bagay na nakita po sa testimonya ni Mr. Lemuel. Alright. Bago kasi nagsimula, may mga pinag-usapan na partner, Connie, Attorney Madrona, na parang tinanong din si Ortonio kung ang ganitong klase ng mga proseso o yung paraan ng pagle-liquidate ng confidential fund ay nangyayari doon din noong nasa LGU pa ng Davao City si Vice President Sara Duterte. Parang maraming medyo napaangat sa kinauupuan dahil kung ito ay maaring hindi lang noong 2022, 2023, Before pa. kung ilang taon pa yan, mukhang merong mas malaking question sa sistema na dapat na tinitingnan din po ang ating pamahalaan sa inyong tingin, Attorney Madrona? Actually, Attorney? malinaw naman po yung sa COA rules. Hello? Go ahead Sorry. po. Go ahead Can po. you hear me po? Okay, naundot lang. Sige po. Go ahead Okay. po. Actually, malinaw naman yung rules ng pag-liquidate ng confidential funds. So parang yun lang hindi nakasunod yata ng kanilang sistema na ito. So parang sabi mo nga, nung sa LGU pa lamang siya, hindi na sinusunod actually yung sistema. So lalo na ngayong nasa Office of the Vice President na, hindi pa nasusunod yung sistema. So parang ito yung medyo sinasabi nga natin sa public administration, may isang sistema kailangang ayusin o kailangang bantayan na bakit hindi sinusunod ng mga government agencies yung paglabas doon sa liquidation fund. Pero ito ho, yung pagtatanong ho dito sa hostile witness, no, na dating parang assistant chief of staff na si Mr. Lemuel Ortonio, para bang may mga iba hong nagsasabi na bukod dun sa, kasi may mga inamin siya 'di ba, na ang mismong pirma, although meron parang magkakaibang pirma, dalawa pa nga ang sinabi 'di ba ng vice president, ano, parang inamin niya na ito ho ay na diretso ho nang nanggaling mismo yung utos sa VP. Ano ho ang implikasyon nun dito sa kaso? Dalawang bagay kasi yun. Sorry, medyo problema yata yung audio ko. Opo. Can you hear me? Yes, Medyo we can hear you. We can hear you po. Okay. Go ahead po. Okay. So dalawang bagay yun. Actually, sinlarify nga ito ni Presiding Officer Opo. Custodero. Kung una, yung knowledge ba ni Vice President, alam niya na ginawa ito. At pangalawa, yung kanya bang mayroon ba siyang permission na gawin ito? Kasi iba kasi yung may alam ka na. Aha. At yung pangalawa na talagang ikaw ang batid mo at pinayagan mo at ikaw ang nagbigay ng instruction mismo
na gawin ito. Mhm. So ito yung malinaw, ito yung gustong mapatunayan ng prosecution na talagang alam ni Vice President, hindi lang issue na may alam lang siya, but actually pinayagan niya at Mhm. nagbigay siya ng kanyang consent sa ginawa itong kanyang mga staff. Oho. At saka parang yung dun po sa pagtatanong, parang ang lumabas din sa sagot po ni Sir Lemuel Ortonio, yung directly alam niya, no, may direct knowledge siya na dun sa pagpirma mismo ni VP kahit magkaiba po yung dalawang signatures. Pero inamin din naman kasi ni Ortonio na same signature daw ito. Opo, opo. Parang pinirmahan ni Vice So, President. opo. Ano po ang magiging tingin ninyo dito? Kasi syempre sa mga hostile witness, karamihan po syempre iniisip na baka it will go against or for, 'di ba, doon sa kaso po na ini-establish ng prosecution. Sa mga pagtatanong ho, may mga pinapa-strike out syempre, 'di ba, ng mga salita. Hindi ho ba to magiging basihan din halimbawa for others, halimbawa dito sa mga future na mga pagtatanong, kasi paulit-ulit 'di ba nababanggit tapos isa-strike out. Bakit parang yung mga sa mga lawyers mo, 'di ba, parang they'll just apologize later on pero alam na nila. Sabi nga parang nadadala sila ng damdamin. Na-stylean. Anong tingin niyo doon? Actually, ang nakikita ko kasi dito, isa itong strategy din ng Okay. prosecution Mm-mm. para maiparating sa sambayanan. Mm-mm. Para meron silang connection sa sambayanan actually. Mhm. Kasi masyado na kasing either technical, masyado. So, Mhm. kaya nga, ang sinasabi nga, ginagamit nila yung mga salitang scam, Mhm. mastermind, Mhm. architect. So parang later on, pinapa-strike out nga rin ito. So basically, ang nakikita ko lang parang they're trying to make a connection to the I public. see. Oo. Meron ba kayong nakikita na senaryo sa pangkalahatan? Lalo-talo na nauungkat itong paggamit ng confidential funds attorney, ano po, na parang ang iba ginagamit na parang sana mali ako, pero ang iba parang sariling pera nilang gamit nila. May 150,000 na hindi nila na-reimburse. inisip na ito'y pera ng taong bayan na parang ang obligasyon para patunayan na ito ay hindi nagamit sa hindi maganda ay yung gumamit. Hindi yung iba na aakusahan ako na gumamit, kundi ako mismo para yung accountability, titiyakin ko na kada sentimo binigay mo sa akin, pinagamitan ko ng maayos, ginamit ko sa tamang paraan yan. Hindi ba dapat ganun ang perception? Parang kasi lumalabas, kahit ng mga nakarampa mga panahon, parang sarili nilang pera yung ang tingin sa Nagagastos confidential nila. at intelligence fund attorney. Actually, isa ito sa dapat na bantayan at obligasyon din actually ng lahat ng lingkod bayan Mhm. na isipin na pera ng taong bayan yung ginagamit nila. So kaya nga sa amin dito sa UPNC Flag, talagang yun ang aming tinuturo sa mga lingkod bayan na kayo po ay hinalal o kaya pinalaga para maglingkod sa taong bayan at yung accountability should be there as always. So parang ito yung I think kailangan may refresher course para sa mga ating mga lingkod bayan pa para lalo pang mapaingting pa ang usapin na ito. Kasi parang I'm sure hindi naman to isolated, 'di ba? Hindi lang ito sa isang departamento nangyayari. May mga politiko talaga na pag naupo, kaya nga may bit-bit silang mga tiwala nilang tao. Ibig sabihin, parang nagagamit po yung naabuso, 'di ba? Yung siguro tiwala na yon para sa loyalty hindi sa bayan, kundi para doon sa nag-upo sa kanila sa pwesto. Ano ho ang tingin niyo doon? Parang ganun nga po nangyari. Kaya nga po sa ang prosecution, tinatanong nga kung ano ang kaugnayan nito, kung witness na ito. Kasi parang yung witness kahapon, parang yung kanyang ama ay nag-work yata doon sa kumpanya ni Mr. Oy, Mr. Oy yata, ng Modena. So parang ang sinasabi nga ng prosecution, parang within the circle siya. So parang yung malalim yung connection actually ng mga tauhan ni Vice President dun sa circle na yun. So inaasahan, of course, na didepensahan nila si Vice President. So kaya I think yun yung mga nakikita natin na lumalalim yung mga ugnayan ng mga
lingkod bayan pagdating din sa kanilang mga trabaho. May magandang observation dito. Binabasa ko kasi mga mensahe, halo sa amin sa Facebook Live, pati yung mga pag may report sa internet, di ba may mga comment section doon. Isa sa ito napansin ko, nabanggit kasi yung sweldo. Oo, ni Asek Ortonio. Sa sobrang laki ng sweldo niya, pwede niya magpaluwal ng 140,000. 150. Sorry, 150,000 pesos kung kinakailangan. Kasi tinanong, parang somewhere in between 160 to 190,000 pesos a month ang sweldo ng niya bilang assistant yun, hindi chief of staff mo, assistant chief of staff ng Office of the Vice President. May meron bang dapat na question dito considering na alam natin kanya-kanyang level ang sweldo ng mga government official, di ba? May mga salary standardization law, depende kung anong level ka, kung 1, 2, 3 o et cetera. Pero parang na question tuloy, halimbawa ikumpara sa trabaho ng talagang mga nasa government agency na pumapasok kahit binabaha. Oo, diba? Yun na nga Meron bang dapat na tingnan doon? Meron bang dapat na na dahilan para magmaktulong ilan sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, Attorney Madrona? Sa tingin ninyo bilang professorial lecturer ng NCPAG? Well, sabi nga na may salary standardization law tayo. So yun yung basihan ng lahat ng kawanin ng gobyerno ay nakabase doon sa actually salary grade. So bawat salary grade naman ay may karampatang posisyon o trabaho. So iba-iba naman yung trabaho actually ng mga kawani. So siguro may parating lang dito na yung duties and responsibilities mo, dapat gawin mo yun ng maayos. Halimbawa, kung ikaw ay special disbursing officer, dapat gawin mo ito ng maayos. O kaya ikaw siya chief of staff. So parang lumalabas kahapon na hindi ito nagawa ng maayos sa kanya. Parang hindi niya tinitingnan halimbawa yung mga confidential reports. So parang marami siyang mga lapses for a position like that. Kaya nga natawag nga na parang parang blind following, parang gano'n, 'di ba? O ano na lang nautos. May observation na maganda itong ating katimbulalo na nakikinig po, si 0402. No, una, parang sabi niya nga talagang bagsak sa internal controls. System check, yung recording check, test, ang ating 1, 2. gobyerno, kaya talaga ho yung Welcome to mga your heads Senate. of Good agency morning. na yan, sabi niya. Subok. Sound check. Naabuso, hindi ba? Pangalawa, dapat daw talaga yung accountable na disbursing officers ng gobyerno na yan dapat ay permanent government workers na sakop po ng Civil Service Commission para hindi ho nadidiktahan. In other words, sir, sa tingin ninyo, kung ganito ba ang sistema, ang realidad ba sa totoong buhay, makakatanggi ba yun kung halimbawa ang nagpasok sa kanila, halimbawa, or kakilala nila, kung naging boss na nila, di ba? Ay matatanggihan nila. Oo, ganun ba? Sir, tingin nyo? I think yun yung kailangan natin na parang enhancement seminar halimbawa sa ating mga lingkod Final bayan. check, test, 1, 2. Good morning. Regardless kung Recording check. sino man yung This is nagpasok a sa test. inyo, sino Sound nag-recommend check. sa inyo, Good morning. ang tunay na obligasyon sa taong bayan pa rin dapat. I think yun yung dapat maitanim talaga sa lahat na may ethical rules tayo. May code of ethics and accountability sa lahat mo na lingkod bayan. Oo. Anyway. Ito papabasa ko lang kasi dahil maganda rin yung sinasabi ni 5688. Sabi niya, ang public funds po ba dapat tratuhin na personal funds ng public official? Yung sinasabi mo, di ba, kanina. Based on NCPAG assessment, ang mga co-terminus employees po ba ay dapat meron mas malaking responsibility at accountability sa taong bayan at hindi lamang sa appointing official? Kayo na po ang sumagot, sir. Regardless naman kung co-terminus ka or regular or appointment mo, dapat talaga ay gawin mo yung trabaho mo. At hindi dapat maging accountable ka at maging responsible ka sa salary grade mo. Kasi sabi nga, parang salary grade 29 is too high actually. Then yun ang ginawa mo. So, parang napakalaki ng parang patlang doon sa trabaho mo. Okay, marami pong salamat sir sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa One-on-One Walang Personalan. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po.
Thank you po. Thank you, Orly and Connie. Okay. Ang professorial lecturer ng National College of Public Administration and Governance ng University of the Philippines, Attorney Severo Madrona Jr., ang inyo pong napakinggan. Yes.